Ang pagpapatuloy ng Succession War na puno rin ng paghahunt ng iba't ibang grupo at karakter sa loob ng Black Whale ay mas lalo pang lumalala. At ngayon na lumabas na sa wakas ang full chapter 411 ng Hunter x Hunter ay ngayon ay masasaksinan natin ang mga sumunod na mga kaganapan at development ng story matapos itong maudlot sa eksena na kung saan nagprepara na ang First Prince Benjamin ng special martial law. Matapos siyang malason ng same lethal biochemical weapon na ikinamatay ng katawan ni Prince Hulkenberg. At sa chapter na ito ay mawitness nyo lang naman ang isa sa napakatinding twist, ang mga sekreto at revelasyon na maaaring may kinalaman kay Beyond Nether mismo at ang eksena na tsak na magpapagulat at magpapahype sa inyo ng gusto. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter ngayon ay Announcement. At bago natin simulan, kaunting recap o summary muna sa previous chapters. Una ay nalaman natin na nalaman ni Kurapika mula kay Longi na posibleng may anak si Beyond Netero na isang prinsipe mismo ng Kakin. Ibinunyag rin ni Longi na isa siya sa marami pang anak ni Beyond na na-assign bilang guards sa mga prinsipe at na may sumpa na nakalagay sa kanila na ma-activate kapag mamamatay sila. Ang misyon naman ni Longi ay ang patayin ang anak ni Beyond, the prinsipe ng Kakin. Pangalawa ay nagsagawa si Kurapika ng alliances sa iba't ibang prinsipe through Nen lessons. Pangatlo ay nalaman natin na gumawa ng gamble si Hulkenberg sapagkat nung pinapunta ni Benjamin si Balsamico para i-poison ng biochemical weapon si Hulkenberg ay matapos na maatake ni Hulkenberg si Balsamico ng kanyang ability ay instead na di na nito ituloy ang assassination na gagawin sana ni Balsamico ay kahit ang soul ni Hulkenberg ay nag-take over na sa katawan ni Balsamico ay still tinuloy pa rin ni Hulkenberg ang pag-poison sa sarili niyang katawan dahil na namatay talaga ang katawan ni Hulkenberg at ang soul nito ay na-stuck na sa katawan ni Balsamico. And by the way, ang soul ni Balsamico ay nasa katawan niya pa rin although na-take over lang ito o na-remain dormant ng soul ni Hulkenberg. At ang katawan ni Hulkenberg, mga kaibigan, ay walang soul dito sa scene na ito na pagkamatay nito. Ang sumunod naman ay nakita natin na biglang misteryosong nasumpa ang 11 Prince Fujitsu na binabantayan ni Melody at ang curse sa Prinsipe Fujitsu ay hindi pa nila matukoy. At kasalukuyan nitong hinahanapan ng lunas ni Melody, 10 Prince Kacho na isa ng Nen Beast at ni Kaiser na miyembro ng Kakin's Justice Bureau. Ang sumunod naman ay nakita natin na mas unti-unting umi-improve ang paggamit ni Prince Cherednik ng Nen at ngayon ay balak niyang ipa-reduce ang activation time ng kanyang future sight o ng kanyang napaka-broken, mga kaibigan, na ability na makita ang mga ilang segundo sa hinaharap. Ang sumunod naman ay nalaman natin na si Borgsen ay officially naging miyembro na ng grupo ni Morena Prudo. Although sa pilitan siyang naging miyembro nito, pero ang mission ni Borgsen na kumuha ng impormasyon mula sa Hailey o sa Hailey family ay nanatili pa rin. Si Morena Prudo ay isa nga palang head ng Hailey family, mga kaibigan, ng isa sa tatlong mafia ng Kakin. At kasalukuyang hinahant ang Hailey family ng dalawang pang mafia group na ang CEO at Char. To which ay somewhat ay nakipag-collaborate naman ang dalawang mafia group na yan sa Phantom Troop. Kaya di lang Phantom Troop ang naghahanap ngayon kay Hisoka, kundi ang Char at CEO family din ay nagpaunahan na sa paghahanap sa kanya. At di lang din ang Char at CEO family ang naghahunt sa Hailey family, kundi pati na rin ng Phantom Troop. At lastly, on the final scene sa previous chapter ay nagtapos nga ito sa cliffhanger na magdedeklara na si Benjamin ng special martial law kasi may 9 hours na lang natitira sa kanyang buhay matapos siyang ma-poison ng biochemical weapon. At ang kanyang plano ay ang ipasa ang kanyang trono sa kanyang anak na di pa ipinakita. At iniisip rin ni Benjamin na ang nag-poison sa kanya ay sina Hulkenberg at Cherednik na nagkasundo. At matapos ang recap na yan ay ngayon dito na tayo sa chapter mismo ng events ay nangyari few hours bago ang deklarasyon ng special martial law kasi around 2 PM Thursday nangyari ang declaration. At sa unang eksena dito sa chapter ay sa loob ng Ministry of Justice ay tinawagan ni Hulkenberg na nagpapanggap na si Balsamico itong First Prince Benjamin at ipinaalam ang schedule ng funeral ni Hulkenberg. Naaalis ang labi ni Hulkenberg at 1 PM at by 2 PM ay maihatid na ito sa Tier 1 sa funeral hall. Also ayon sa will, ang mga prinsipe ay hindi raw dapat nadadalo sa pag-atid sa labi ni Hulkenberg dahil sa ongoing na succession battle o succession war. Sinabihan din ni Hulkenberg si Benjamin na babalik na raw siya dyan once na ma-disband at ma-reassign na ang mga guards ni Hulkenberg. Sagot naman ni Benjamin na magaling, salamat. Sabi naman nitong si Hulkenberg na yes sir. Sabay tinapos na ni Hulkenberg ang tawag at may kita naman ang kanyang soul na nasa loob talaga ni Balsamico. Matapos niyan ay nilipat naman
may eksena dito kina Kaiser na sabi nito na kumusta na raw ang Prinsipe Fugitsu. Sagot naman ni Kacho na natulog daw. Sabi naman ni Melody na no wonder, dapat daw itong magpahinga para makarecover muli. Sabi naman ni Kacho na siya pa raw ang dahilan na mas nag-i-expend daw ngayon ng excess energy si Fugitsu. Sabi naman ni Melody na makinig ka, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kailangan ka ni Fugitsu. Hindi siya magtatagal kung wala ka. Sabi naman ni Kaiser na whether nagpakamatay o pinatay man si Halkenberg ng first Prince Benjamin, ang funeral daw ni Halkenberg ay magiging isang engrande at mataintim na seremonya para di raw magalit ang mga tao na supporters nito. Kaya maghintay na lang daw muna sila hanggang sa matapos ang funeral at mag-hope na sana ay magiging swabe raw ang lahat. Subalit kailangan din daw nilang magprepara sa mga possibilities na pwedeng mangyari sa susunod. Matapos niyan, sa room na kung nasaan ang guards ng second Prince Camilla ay may kita ang captain of guards na si Sarahel na nagsasalamin. Pagkatapos niyan ay nanghilamos siya at tinanggal ang kanyang makeup at nag-makeup ulit at nagbihis siya ng pang-servant. Sinabihan naman siya ni Fukatake na ang punong katiwala ni Camilla na ang ganda daw ng makeover nitong si Sarahel. Sabi pa ni Sarahel na mukhang ulyanin ka na pala lola. Ako talaga ito talaga mukha ko. Ganito na raw talaga ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha raw bilang kapitan naman ng mga guards ay ang siyang isa pang persona raw niya. Sabi naman na matanda na okay. Pero ngayong patay na ang 9 Prince Halkenberg, ang sitwasyon ay nagbago na. Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang plano mo? Sagot naman ni Sarahel na opo. Ang paghahanap ng exorcist ay kinakailangan daw. Kaya gusto niyang i-expose ang exorcist na yan na maaring nandun kina Kurapika as soon as possible. Kasi maaring ahad lang daw ito sa kanyang plano. Kasi kung naaalala niyo mga kaibigan, ang ability ng mga sundalo ni Camilla ay isang uri ng post-mortem din wherein ang isang guard ay magpapakamatay para masumpa ang target nila. At ang bawat guard ay may prinsipe na target. Ang ginagawa nila para ma-activate ang sumpa ay hinahawakan nila ang isang bagay na konektado sa target o prinsipe gaya na lang ng litrato kasama ang isang patalim o kutsilyo. At kailangan nilang isipin na mamamatay ito araw-araw, kailangan nila itong isumpa at kinakailangan ng ilang buwan at taon na preparasyon para mapatay kaagad ang target. At kung ready na sila sa paglagay ng sumpa sa kanilang target ay sinusunog nila ang bagay na yan na kanilang hinahawakan lagi gaya na lang ng litrato at iniinom ang tubig na may abo ng nasunog na litrato o bagay. At pagkatapos ay magpapakamatay sila gamit ang kutsilyo. At once na namatay na ang isang guard, ang isinumpa nitong prinsipe ay unti-unti namang mauubusan ng aura hanggang sa mamamatay din ito eventually. In some cases ay mamamatay kagad ang target in just a few hours. However, mas bumibilis ang pagkamatay ng target kung ang isang guard ay nagpakamatay talaga na malapit lang sa target nito. Gaya na lang ng ilang metro lang ang distansya. At kung sakaling nagpakamatay sila na may lapit na pwede na talagang hawakan ng guard ang target at tititigan ito sa mata habang nagpakamatay, ang epekto ng sumpa ay labis na lumalakas daw. Kaya na may ayon kay Sarahel ay mas mabuti kung walang exorcist para di raw ma-dispel ang kanyang gagawing sumpa. Gayon pa man ay mas mainam na isipin na meron tong exorcist para maghanap daw talaga sila. Tanong naman ni Fukatake na mga ilang araw raw ang kinakailangan para makapag-accumulate daw si Sarahel ng sapat na lakas ng kanyang sumpa para sa 14 Prince Wobble. Sugot naman ni Sarahel na kinakailangan pa raw niya ng isang buong linggo kung nasa ibang room daw siya at di niya ito nakikita. Subalit kung saswertehin naman daw siya at magiging kampante daw si Kurapika at makalapit daw siya sa prinsipe, ay papatayin na lang daw niya diretso on the spot ang prinsipe. At kung mangyari daw yan, ay si Kako na lang daw ang ipalit ni Fukatake na captain of guards. Matapos yan ay nagpunta na si Sarahel sa room 1014 at may kita ang iba pang mga guards na pinadala ng mga prinsipe para mag-ensayo ng Nen. May kita rin sina Furikov at Babimayna na mga guards ng first Prince Benjamin. Si Sarahel pala ang secret assassin ni Wobble dito. Si Nabil naman ay binabantayan ngayon ng prinsipe kasama ang natitirang servant nito at ang Reyna Oito. May kita naman sina Kurapika at ang dalawang guard ng third Prince Zanglei na sina Sakata at Hashito na nakaguard sa labas ng silid na kung saan nakareside ang prinsipe at Reyna. Kasunod yan ay nagsimula na muli si Kurapika sa pagturo at ito ang second round ng Nen class o Nen workshop at ang current participants ay 18 individuals. Sabi ni Kurapika na base raw sa resulta ng previous round, karamihan daw sa mga participants ay nag-request na ipagpatuloy ang Nen lessons kaya ay nagpasya daw siya na paramihin pa ang bilang ng class at split ito into two groups o classes, ang introductory class at ang beginner class. Sa introductory o intro class ay tuturuan niya raw ang mga participants neto na makagamit kagad ng Nen within 2 weeks. Yan daw ang kanyang guarantee na magagawa niya. Gaya na lang daw sa nangyari last time sa first round ng Nen class. Kaya dito naman sinabi ni Furikov si Babimayna na sino raw sa kanila ang magbabantay sa intro class. Sagot naman ni Babimayna na ikaw syempre kasi mas iniisip daw ng Prinsipe Benjamin na mas kinakailangan daw ni Furikov na matuto ng basics. Sagot naman ni Furikov na sigurado ka ba na di mo rin kailangan matuto ng basics? Sagot naman ni Babimayna na hindi. Seryoso, kailangan mo talaga matuto niyan. Ayon pa kay
Kurapika, nangako raw siya sa beginner class na pwede na raw talaga lang ma-master ang basics ng isa sa 4 na exercises ng NEN per week. In addition, ay mag-aalaw daw siya ng bagong mga estudyante ng NEN sa intro class. Iaalaw daw niya ang pagdagdag ng isa pang ekstrang tao per prince na matuto ng NEN, at para lang daw yan sa mga prince na naka-align daw ang agenda sa kanila. Kaya kailangan daw nilang kumpirmahin via phone call ang ibang mga prinsipe kung gusto pa raw nilang magdagdag ng isa pang tao sa isa pang slot na pwedeng mag-participate sa NEN class. Ayon pa kay Kurapika na ang beginner class ay magtatagal daw ng 1 buwan, pero pwede naman daw silang mag-drop out throughout the course anytime. Matapos niyan ay sabi naman si Sipa ni Furikov na ang pagtuturo raw sa basics ng 4 na NEN exercises ay gagawin lang daw ni Kurapika sa loob ng 1 buwan, na ang ganyang klaseng kabilis ay hindi raw talaga magagawa under normal kind of training. Pero hindi naman daw ito imposible kung may gagamitin daw itong isang uri ng parang pang-kickstart daw kagad during the process of training. Na kung ang stalemate daw na nangyayari ngayon sa Succession War na majority sa mga prinsipe ay hindi pa talaga nag-all out sa patayan ay magtatagal daw ng 1 buwan, ang mga nasa beginner class daw ay magiging mga NEN users na raw talaga after a month, na di na raw magiging defenseless ang mga tao na to pagdating sa mga kalaban na di gumagamit ng NEN. Na ang ginagawa raw ngayon ni Kurapika ay pinapa-increase lang daw nito ang bilang ng mga recruits para mapantayan ang military strength ng iba pang mga prinsipe gaya ni Prince Benjamin na ang kanyang mga sundalo ay gumagamit ng NEN. Kaya bukod pa riyan ay ang ginagawa ni Kurapika ay nagpapahiwalay din daw sa mga guards sa kanilang binabantayang prinsipe, na parang pinipilit daw ngayon ni Kurapika na mapaprogress into a defensive contest itong Succession War ngayon rather than offensive. Matapos yan ay sabi naman itong isang nakasalamin kay Bilerainte na ang provisional hunter na na-assign sa 13th Prince Marayam na diba may mga tao daw na pinatay sa previous NEN class o NEN workshop, at hanggang ngayon ay di pa raw natutukoy ang gumawa nun, na magiging safe ba raw kaya sila this time. Sabi naman ni Bilerainte na sa totoo lang ay di raw niya alam, pero sa tingin naman daw niya na di naman daw ito pupuntirihin ng killer, pero ipaalam lang daw kagad dito sa kanya kung may makikita raw siyang babaeng nakamaskara. May kita naman itong dalawa na servant ng 11th Prince Fujitsu na nasa beginner class na nag-uusap, na sabi ni Ilyarda na nararamdaman mo ba na parang nagiging clear na ang balat natin at di na ganong ka-stiff daw ang kanilang balikat. Sabi naman ni Ladulus na oo nga, napapagod naman ako pero mas nagiging energized na ako ngayon. Dito naman sa servant ng 10th Prince Cacho ay sabi naman ni Rocoli na dinideny pa rin daw ni Seiko ang lahat, pero kung sinubukan daw talaga ng mga sundalo na isil ang area noon, then ang 10th Prince Cacho ay na nagsasalita pa lamang siya ay sinabihan siya ni Yuri na nasa beginner class na shh, gawin mo lang ang inutos sa atin. Sabi naman ni Javiete na guard ng 7th Prince dito kay Satobe na guard din ng 7th Prince Lazarus na nasa beginner class na kung ang extra person na dadalhin dito ay ang kagaya raw ni Gato, ay ibig sabihin na makapangyarihan raw talaga ang NEN na yan. Sabi naman ni Satobe na gusto raw ng 7th Prince Lazarus na magmasid muna at maghintay hanggang sa mag-settle down na raw ang tensyon sa pagitan ng mga mafia, na itong mapayapang mga araw na to ay isa raw oportunidad para sa kanila. Sabi pa niya na kahit na mga royal guards daw sila mula sa Reynang Duazul na naka-assign sa 7th Prince, kahit sino pa raw magiging hari sa susunod ay lahat naman daw sa kanila ay malilipap ng kanilang mga assigned duty. Kaya ang pag-gain daw ng ability na to kaya ng NEN ay mas magbibigay daw sa kanila ng impact at mas maraming options na pwedeng maging trabaho sa susunod. Sagot naman ni Javiete na oo, at mas magiging maganda rin daw kung may makokontak raw sila rito na personal guard o personnel ng 2nd Prince Camila na anak ng Reynang Duazul. Kaya tinignan nila si Sarahel na sabi naman ni Javiete na isa siya sa mga maid ng Prinsipe Camila, diba? Sagot naman ni Satobe na posibleng isa lang siyang spiya. Dito naman sa isipan ni Sarahel ay sabi niya na mukhang nasa master's bedroom daw ang 14th Prince Wobble, na mas malapit lang daw pala siya sa prinsipe kumpara sa inaakala niya, na mukhang may makukuha pa nga raw siya rito na isang bagay na nagamit na raw ng prinsipe na siyang kanyang gagamitin mga kaibigan para sunugin ito eventually at inumin at magpakamatay para ma-activate ang sumpa. Kaya masabi niya na sapat na raw ang 5 araw para masumpa niya ang prinsipe. Dito naman sa isipan ni Teftori na personal guard ng 3rd Prince Zhangli na magdadagdag pa raw ng tao, nakasama raw ang joint declaration ng 5th Prince Bepa at ng Prinsipe Zhangli na kailangan nilang mag-form ng alliance. Ang ginagawa raw ngayon ni Kurapika ay parang kakaiba na nagbibigay ito ngayon ng karagdagang confusion, chaos at defensive plan. Kasi ang lahat ng mga prinsipe ay tinatago nila ang kanilang motibo sa kung bakit gusto nilang matutunan ng NEN. Kaya tinawagan ni Teftori si Zhangli na hindi raw maganda kung babawasan pa raw ni Zhangli ang guards ito na naka-assign sa kanyang sariling room. Kasi pwede naman daw nila na imbitahin sina Prinsipe Wobble ng quote-unquote dinner pagkatapos ng workshop. Sagot naman ni Zhangli na kung ganun ay hindi natin ito i-report sa 1st Prince
Benjamin na para bang mabuting magkaibigan kami ng kampo ni Wobble. Nasabi naman si Sipa ni 10th Story na hindi hintay niya raw talaga ang sagot na yan ng prinsipe. Kasi ang mga mafia na raw ang bahala kung may conflict daw na mangyayari na may kinalaman sa paggamit ng mga armas. Na hindi na raw niya kailangan pang i-reveal sa iba ang ability na pwede niyang mag-game dito sa class na to. Kaya sinabihan niya ang prinsipe na naiintindihan ko po. Ipaubayan na lang po sa amin ang lahat. Nandito rin naman po si Sakata kaya papapasukin na lang din natin siya sa class. Matapos niyan ay dito naman sa Captain of Guards ng 5th Prince Tobepa na si Maor ay sabi niya sa kanyang isipan na bagamat kaya na raw niyang gumamit ng Nen ay powerless pa rin daw siya kung kaharap niya ang mga personal guards ng 1st Prince Benjamin. Ang kanyang magagawa lang daw ngayon ay ang ipa-improve pa ang kanyang sarili at panatiliin ang kolaborasyon nila sa 3rd Prince Zhonglei. Kasi ngayon ay na-notice o nakikita naman daw siguro ng guard ng 1st Prince Benjamin na naka-assign sa Prinsipe Tobepa ang guardian spirit beast ng prinsipe. Kaya sa tingin niya ay hindi raw talaga yun magpapadalos-dalos na gagawa ng kung ano man sa prinsipe. In the meantime ay nagbabalak din siyang imbitahin daw si Kurapika sa kanilang room para sa isang gagawing Nen training. Hindi raw niya kailangan pa maging choosy kung nanganganib na raw ang kanyang prinsipe. Habang nag-iisip pa dyan ang mga guards ay nag-iisip dito si Kurapika na ayon sa kanya napatay na si Halkenberg, ang prinsipe na inaasahan ko na maging stepping stone ko sana para makakonect sa Prinsipe Cherednik, na hindi na raw talaga nila nalaman ang sekreto sa kanilang nararamdaman noon na parang rumbling of Nen o aura, which is time na yun mga kaibigan ay na-activate ni Halkenberg ang kanyang ability. Ayon pa kay Kurapika na hindi raw namatay sa sakit si Halkenberg, pinatay raw talaga ito. At nangyari pa raw ito bago pa sana magsisimula ang trial ni Halkenberg at Benjamin, kaya napaka-obvious doon na isa rong assassination ang nangyari. Pero as of now ay wala pa raw silang pruweba dyan. Dado pa niya, si Halkenberg daw ang nagpapapigil sa mga higher ranking na mga prince na gumawa ng mga major move, habang sa mga lower ranking prince, si Halkenberg ang kanilang pag-asa. Na kahit ang presensya lang daw ng mga guards ni Halkenberg dito sa room ay nagbibigay na nga raw ito ng sapat na tension at sense of security sa kanila. At ngayon wala na raw si Halkenberg ay ang kanyang gustong gawin ay ang pataasin pa raw ang nararamdamang uncertainty ng mga higher prince, kahit na magpapataas din daw ito sa posibleng risk na makakaharap nila. Gayunpaman ay wala na raw prinsipe na magpapadala pa ng dagdag pang guard dito sa kanilang room kahit na nag-open siya ng mga panibagong slot. May kita naman si Sarahel na nakatingin kay Kurapika. Matapos yan ay nagpakilala naman si Gipper kay Danjin na guard ni Cherednik na sabing ako si Gipper na inassign dito sa tier 1 para palitan si Borksen. May papayo ka ba dito matapos mong magampanan ang role ni Myuhan? Sagot naman ni Danjin na oo at yan ay ang huwag kang mamatay. Kasi kung may mamamatay na naman sa parte natin ay hindi talaga mananahimik ang prinsipe at ako ang sisisihin nun. Nasa isipan ni Danjin at ngayon pa na nawala na raw sa kanya ang atensyon ng prinsipe Cherednik. Matapos yan ay nagpaliwanag naman si Kurapika na sabing so ngayon ay sisimulan natin sa 9 na miyembro para sa intro class at 9 na miyembro sa beginner class. So dalawang grupo na raw. Dito naman sa servant ng 10 Prince Kacho ay sabi niya sa kanyang isipan na mas gusto niya raw dito kaysa sa makaranas palagi ng abuse mula sa 6 Queen Seiko na ang ina niya ng Kacho at Fujitsu. Pero sabi niya rito sa servant ng 11 Prince Fujitsu na hindi niya raw gusto rito pero gagawin niya raw ang lahat para makatulong sa 6 Queen Seiko. Sabi naman nitong servant na ang pangalan ay Tony Esther na kailangan doon nilang mag-work hard, na sabi sa kanyang isipan na kung totoo nga raw na magkakaroon sila ng superhuman powers dahil sa Nen ay magiging useful na raw talaga siya sa 11 Prince Fujitsu at kaya na raw niyang lumaban. Subalit dito naman sa servant ng 11 Prince Marayang na si Naipei ay takot na takot siya rito na ayaw niya na raw gawin itong Nen workshop na to kasi gusto niya na raw bumalik sa room 1013. Dito naman sa 11 Prince Guard na si Gato ay sinabihan niya si Satobe na so mag-focus lang tayo na matutunan ng Nen. Sabi naman ni Satobe na oo, iwasan mo lang na magpadalos-dalos na mag-isa lang. Ang paghihintay lang daw ang natatanging paraan para mapa-improve daw nila ang kanilang status. Sabi naman si Sipa ni Gato na ano ang ibig mong sabihin na tayo? Ang mga prinsipe yung unti-unti nang namamatay at ang target natin ngayon ay isa lang sanggol. Gaano pa ba katagal ang gugugulin natin na panahon dito? Sinong bobo ang palalagpasin ng pagkakataon na ito na abot kami na nila ang buhay ng Prinsipe Wobble? Ito na raw ang daan patungo sa promosyon. Dito naman si Sipa ni Kurapika ay sabi niya na kung ang kumokontrol ng ahas ay isa raw dito sa kanila at atakihin daw muli ang personal guard naman ng 4th Prince Cherednik ay maaaring papupuntahin raw talaga sila sa court kasi sa nakaraan na Nen class o sa first round ng Nen class ay pinatay ang guard noon ni Prinsipe Cherednik na si Myuhan. Na kung may mamamatay na naman daw na guard ng Prinsipe Cherednik ay posible ba raw na pupunta na raw talaga mismo dito ang prinsipe. Sinabihan naman ni Kurapika ang mga tao na nasa intro class na kailangan daw nilang pagdikitin ang kanilang mga kamay sa kahit na namang gusto nila na paraan. At para naman daw sa mga beginner class ay may ibibigay daw siyang isang piraso ng kulay itim na papel. Maya-maya pa ay nagtaas naman ng kamay ang 3rd Prince
prince guard na si Slaka na sabing, pwede ba akong magsalita? Ako nga pala si Slaka, isang guard na affiliated originally sa second queen, Dwazul. Gusto kong sumali sa intro class. Nagulat naman ang mga guards ng third prince na sina Sakata at Hachito na sabing, ano bang iniisip niya? Sagot naman ni Kurapika na ayos lang daw sa kanya. Sabi naman nitong si Gipper na affiliated sa reynang Dwazul. So isa ka palang royal guard ng Prinsipe Camila. Sagot naman ni Slaka na hindi, guard ako ni Prinsipe Zhonglei. Kung mananatili lang ako nakatayo rito kasi pinadala kasi siya ni Zhonglei para mag-supervise. Sabi niya na mas mainam na dapat na may matutunan din naman siya habang nagbabantay. Sabi naman sa isipan ni Danjin na Zhonglei. So isang tagabantay pala ito mula sa lower rank na prinsipe. At iniwan niya ang kanyang post na dapat sana si Slaka dapat na bantayan si Zhonglei kasi doon siya naka-assign. Na napakahirap daw isipin na iniwan niya ang kanyang na-assigned na post. Sabi naman sa isipan ng 5th Prince Captain of Guards na si Maor na may minomonitor ba siya ngayon para may mag-gain? Kung may gagawin pala ang third prince na isang parang hakbang at hindi sila nag-inform sa amin, ay mukhang kailangan daw nilang i-reconsider ang treaty na ginawa nila ng third prince Zhonglei. Nainis naman ako sa si Sakata na sabing, bobo ka talaga. Bibigyan mo lang sila ng walang kwentang impormasyon mula sa'yo o bibigyan lang daw ni Slaka ng walang kwentang information ang Prinsipe Zhonglei. Na sinusubukan ba raw kaya nitong si Slaka na sirain ang magandang relasyon na sinusubukan nilang i-build sa mga iba pang prinsipe. Kaya tinignan ni Sakata si Slaka nang ngumiti lang na sabi pa sa isipan ni Sakata na kainis. Sinasadya niya ang lahat ng to. Sabi naman sa isipan ni Slaka na last time tineken advantage nyo lang ako sa pagbibigay lang ng mga misyon ng patago at pakipag-deal ng patago na malayo raw sa real deal na misyon. Kaya kung di naman daw nila balak na isiwalat sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa Nen na magpapaiba raw sa sitwasyon ng Succession War, ay di raw talaga siya sasabay sa Agos na basta-basta na lang raw napapayag na mali-left out siya dahil lang sa sinusubukan nilang gumawa ng magandang relasyon sa ibang prinsipe. Napansin naman ngayon ni Kurapika ang tensyon sa mga guards ng third prince. Kaya nagsalita na si Kurapika na sabing, maaring ang ilan sa inyo ay nakapansin na itong si Slaka ay nasa special kasi na circumstances. Pinapunta siya rito para malaman ang importanteng impormasyon tungkol sa Nen na maaring magbibigay ng epekto sa buong Succession War. Well, ngayon na ang tamang panahon para i-anunsyo ang bagay na yan o ang impormasyon na yan. Gusto kong pag-usapan ngayon na ang importanteng impormasyon. Ang mga salitang yan ay gumulat sa mga guards kasi ang inaasahan nila ay malalaman ng nila ito ng palihim na hindi i-aanunsyo ni Kurapika basta-basta na lamang sa iba pang mga nandirito gaya nila ng mga servants. Kaya sabi ni Sakata na, teka, hindi yan magandang idea, Kurapika. Sagot naman ni Kurapika na iniisip mo ba na ang impormasyon na ito ay magbibigay sa atin ng advantage sa Succession War at ngayon ay basta-basta ko nalang isisiwalat ito? Yan bang ibig mong sabihin dyan na parang dapat ay gawin lang ito ni Kurapika in private sa mga higher ranking prince? Kaya sabi naman ni Kurapika na pasensya na pero hindi ganyang klase ng impormasyon ang ibubunyag ko ngayon. Kaya di na lang nakasagot si Sakata at naguguluhan. Si Bobby Mine naman ay nakatingin lang kay Kurapika. Kaya sabi naman ni Kurapika na paumanhin, mukhang naiba ko yata ang pagkakasabi sa inyo kaya na misunderstood nyo ang ibig kong sabihin. Pasensya na na-interpret nyo na parang sinasabi ko na ang mga prinsipe lang na may ganitong impormasyon ang makapag-benefit dito. Kaya sabi naman ni Slaka na ha? Kung ganun, ano ba talaga yan? Ano bang mali sa pagkakaintindi namin? Sagot naman ni Kurapika na hayaan nyo ako magpaliwanag. Napakamat man si Furikov habang si Bellirante ay nakikinig na ngayon ng maigi. At dito na nagpaliwanag si Kurapika na sabing sa loob ng ship na ito ay nasa gitna tayo ng succession battle o war na magdidetermine sa susunod na hari ng Kakid. At ang proseso para ma-determine ng hari na yan ay masasabi niyang di raw pangkaraniwan. Kaya mapapatanong daw talaga tayo na bakit tatahakin pa ng isang kaharian ang proseso na yan. Ang tanong na yan ay nagpakuha naman sa atensyon ng lahat. Kaya dagdag pa ni Kurapika na kung iisipin, ang dahilan kaya ginagawa nila ang proseso na ito ay para sa kaunlaran ng bansa. Para sa isang hari na maglilid sa bilyon-bilyong tao. Kaya masasabi raw nila na parang reasonable lang din ang daan na tatahakin ng mga prinsipe o ang proseso ng succession war para makamit ang kaunlaran ng bansa at para makalid sa bilyong-bilyong tao. At gamit ang Nen ay mamamaximize daw nito ang resulta ng ritual at mas magiging valid ang proseso. Ang paggamit ng Nen ability, ang limitasyon at mga vow o pangako nito ay siyang magpapalakas daw sa leadership ng susunod na magiging hari ng Kakid. Sapagkat dahil sa ang king ay naging survivor sa isang napaka-brutal daw na kompetisyon. Kaya guaranteed na ang kapalit niyan ay isang masaganang bansa at sa susunod na henerasyon. Ganyan daw kamakapangyarihan ng Nen na kaya nitong impluwensyahan ang kasaganahan ng bansa at sa susunod na henerasyon. Kasi ang Nen, mga kaibigan, ay parang equivalent exchange. Kung may isa-sacrifice ka, ay the more na mas malaki ang sacrifice ay the more na mas malaki rin ang benefit. Dada pa ni Kurapika na ang tungkol naman daw sa pangako at limitasyon, yan daw ang mga key aspect ng Nen.
Kasi kung ang Nen ay ipapasailalim sa napaka-strict raw na rules na magpapalagay sa peligro sa mga tao o ng isang tao, ay ang magigain na kapangyarihan dyan ay mas mag-multiply pa raw. Kasi base dito sa Kakin Empire, ay ang pagsasakripisyo pa lamang daw sa buhay ng iyong buong angkan hanggang sa isa na lang daw ang matitira nito, ay nagtataglay daw ito ng isang napakatinding determinasyon at risk na posibleng ma-wipe out pa ang kanyang buong angkan in the process. At ang level ng determinasyon na yan ay ang siyang kinakailangan daw para masagawa ang ritual gaya na lang ng Succession War. Kasi kung walang ganyang determinasyon ang isang hari na isakripisyo ang kanyang buong angkan, ay hindi magagawa ang isang napakatinding ritual na Succession War. At sa ngayon ay nasa second phase na raw sila ng ritual kasi may 4 daw ito na phase ayon kay Kurapika na binabackupan ng NEM na siyang magpapakompleto raw sa proseso ng Succession War, at nakabase raw ang 4 na phase na yan sa tinatawag ng mga Japanese na Matsuri in Matsurigoto, isang uri ng relihiyosong ritual at pagsamba wherein may 4 na sentences na binibigkas ang mga Hapon. At sa bawat 4 na sentences na yan ay dyan nakabase ang 4 na phase ng Succession War. At iisa-isay natin ang sentences na yan at ang equivalent nito sa Succession War, mga kaibigan. Una ay ang dedication and prayer to the gods. Ang equivalent nito sa Succession War ay ang pagdarasal sa kasaganahan ng bansa at ang pagpapangako. Nangyari na ito at ito yung pag-wish pa lang at pagpapangako sa kasaganahan ng bansang Kakin. Bale, preparasyon pa lamang. Ang pangalawang sentence naman ay ang making an offering to the gods, na ang equivalent nito ay ang pagsakripisyo ng iyong buong angkan bilang isang testament sa kanilang commitment para sa kasaganahan ng bansa. At yan ang nangyayari ngayon kasi tapos nang naglagay ng dugo ang bawat prinsipe bilang testament ng kanilang commitment at nakalahok na sila sa Succession War at may mga ilan pa nga na namatay na. Ngayon dito na tayo sa pangatlong sentence at yan ay ang celebration of the spirits of the dead. Ang equivalent naman yan ay kailangan daw i-gather ang katawan ng mga prinsipeng namatay at mag-form ng isang storage ng sagradong enerhiya. As a matter of fact ay nangyayari na yan o patungo pa kasi ipinakita sa scene na may mga lagayan ng bangkay ang bawat prinsipe nung inilagay ng Haring Nasubi ang bangkay ng unang prinsipe na namatay na si Momose. So patungo na sa third phase ang Succession War, mga kaibigan. And finally, ang pang-4 naman na sentence na pinagbabasihan sa fourth and final phase ng Succession War ay ang word na theocracy and unity of state, sacrifice and governance. Na ang equivalent nito ay once na may na-gain o na-generate na sapat na power ang Succession War, ay kailangan na raw na magbigay ng vow ang natitirang survivor o ang magiging hari para sa kasaganahan ng bansa at para sa darating pa na henerasyon. Kumbaga, isa ng panunumpa ang kanyang gagawin once na may ma-generate na sapat na power. In other words, kung isa na lang ang matitirang prinsipe. And this will complete the ritual. At napaka-critical daw na ang Succession War ay susunod talaga at magpuproceed sa paraan na yan o sa 4 na phase na yan. Kasi kung wala raw ang mga risk na yan na pwede silang mamatay o pwedeng mamatay mga prinsipe during the ritual o pwede pa nga ma-wipe out, ang bago magiging leader o hari ng Kakin ay di raw talaga magkakaroon ng sapat na kapangyarihan para mamuno. Nang ibig sabihin ay wala rong sapat na nen ang hari para ma-maintain ang guardian spirit beast nito na siyang tutulong naman sa hari sa pagbibigay ng sapat na kapangyarihan para mapaunlad ang bansa. At ang limitasyon na yan ay ang importanteng impormasyon na aapekto daw sa resulta ng Succession War. Nagdapa ni Kurapika, natatahakin daw ng 2 months bago ang Black Whale na maka-arrive sa New Continent, ang isa pang uninhabited island bago ang Dark Continent. At ngayon ay nasa ika-12 araw na raw sila. Kaya may 1.5 buwan na lang daw silang natitira para sa deadline ng ceremony sa kung saan ay i-announce na ng current king ang prinsipe na susunod na magiging hari sa kanya. At mangyayari daw yan the moment after nilang makababa sa New Continent, na ang deadline na dapat na maresolba na ang Succession War ay pagkatapos talaga sa voyage nila patungong New Continent. Nasabi pa ni Kurapika na ang pagdidetermine daw sa magiging susunod na hari sa time na yan ay non-negotiable na raw talaga. Kaya dapat ay may iisa na lang talagang prinsipe ang matitira sa time na yan. Subalit kung wala naman daw magiging survivor sa time na yan o sa deadline, ang ritual ay mag-fail at hindi makokompleto, na ang resulta ay ang pagbagsak daw ng pamilyang Huiguro. Ang mga salitang to ay gumulat sa lahat, kaya ito naman ito na babagsak sa kapangyarihan. Hindi ba mag-iiba lang ang dikta gobyerno? Sagot naman ni Kurapika, ng abilidad na makapag-adapt sa taon-taon at henerasyon, magmanipula ng napakaraming tao, ay ang lahat ng yan ay na-enhance daw dahil sa NEN. Kaya kung wala ito, ay hindi raw talaga kaya ng isang tao na pamumunuan ng isang napakaraming tao. Tanong naman ni Maor, na di ba mas malaking risk o kapantay sa mabe-benefit ng kaharian kung ang pag-fail sa ritual ay may consequences na mamamatay ang lahat? Bakit mahuhulog lang daw sa kapangyarihan ang pamilyang Huiguro as a consequence? Sagot naman ni
ni Kurapika na ang concept na ang matitirang survivor ay nagtaya talaga sa kanyang buhay para ma-fulfill ang wish at result ng kasaganahan ng buong bansa ay isa na raw talagang napakalaking risk kasi isipin mo ang prinsipe ay nagipagsapalaran pa sa patayan o sa succession war bago ito naging isang hari. Na the fact na open daw na may choice ang ibang prinsipe na hindi magpatayan at magpatayan ay isa na raw yan sa mga risk na pwede makumpleto o hindi makumpleto ang ritual kasi posible na hindi lang isang magiging survivor o wala rin talagang survivor which will result sa invalid ritual at yan ay kasama na raw sa risk kasi kung aalisin daw ang risk na yan na kunwari kung ang rule ay dapat na makumpleto nyo ang ritual by the deadline kundi mamamatay kayong lahat ang bagay na yan ay hindi na raw limitasyon ng NEN na may kaakibat na risk kundi tinatawag na raw ito na enforcement o sapilitang pag-follow ng rule. Yan daw ang opposite ng NEN limitation. Dadag pa ang possibility na pwedeng hindi lang isa makapag-survive kasi may mga weaker participants gaya na lang ng sanggol at mga batang prinsipe ay isa na raw sa mga risk kasi posibleng ang ibang prinsipe ay maaawat hindi papatayin ang kanilang mga nakababatang kapatid. Also ang isa pa sa mga risk ay ang possible na magkakaroon ng gulo kung more than one ang makapag-survive sa succession battle. Kasunod niyan ay risk din na posibleng babagsak ang susunod na ruler kung hindi masusunod ang dapat gaya na lang na dapat ay isa lang ang makapag-survive sa succession battle. At ang isa pa sa mga risk ay nakatago raw sa time limit kasi 1.5 buwan na lang daw natitira bago ang deadline. Kaya ay may time limit sila o may time limit ang ritual. Dahil sa paliwanag na yan, ni Kurapika ay nagulat naman si Furikov at napasabi sa kanyang isipan na bakit isiniwalat mo ang lahat ng to ngayon. Parang hinihikayat mo kami na bilisan na namin at patayin ng mga lower rank prince. Dahil dito ay nag-uusap-usap muna ang mga guards at nag-iisip. Subalit nagsalita pa si Kurapika na sabing at nga pala may isa pa akong sasabing napaka-crucial na announcement. Ang 14th Prince Wobble ay hindi eligible sa succession battle. Bagay na gumulat sa lahat. At sa sumunod na eksena ay may kita ang Reynang Oito na nakatalikod lang kay Prinsipe Wobble at may kita ito na may gulat na mukha na parang animoy maghalong kaba, takot at pagkagulat ang kanyang ekspresyon dito. Na ano kaya ang katotohanan mga kaibigan? Totoo nga ba ang revelasyon na to ni Kurapika tungkol kay Wobble? Na kung ganoon ay ano kaya ang buong istorya bakit hindi eligible si Wobble sa succession war despite sa pagiging sinasabing legitimate child ng Haring Nasubi? Posible nga ba kaya na anak siya ni Beyond Netero? Well, malalaman natin ang lahat ng yan sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel nito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.